Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na po manood, please click mo na yung Jedus TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang sa cup. Right? Thank you very much po. So, andito tayo ngayon guys. Chill-chill muna tayo. So, topic natin ngayon for today's video or reflection. Ito yung himalang ginawa ng ating Panginoong Yesus nung nandito po siya sa lupa. So, merong kwento dito sa Bible na yung unang milagro na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ito yung wedding of Cana, diba? Wedding of Cana. So pagkatapos na magmilagro doon, merong isang government official na sa panahon natin, sabihin natin mga secretary siya ng cabinet secretary siya ng sabihin natin, DepEd, so, medyo mataas ang katungkulan yung taong ito sa panahon na yan. So inaabangan niyang makita si Jesus. At ang matindi nito, may sakit kasi yung kanyang anak na malubha ng karamdaman at mamamatay na siya. So, yung kanyang anak ay nasa Capernaum yung panahon na yun. So, kung ihambing natin sa panahon natin ngayon, yung mula sa Cana to Capernaum, para siyang BGC to Santa Rosa, Laguna. Ganun sa kalayo, guys. At ang matindi nito, maglalakad lang siya. Diba? Maglalakad lang siya na papuntang Capernaum. So, kaya inaabangan niya dun sa Cana ng ating Panginoong Jesus. So, nang makita niya, sabi niya, Panginoon Diyos, Panginoong Guro, sabi niya pala, samahan mo ko, sabi niya. Dahil yung anak mo, malubha na yung sakit. Kailangan siyang bumalik. Kaya sabi ng Panginoon, nagsabi sa Allah, alam niyo, sabi niya, kasi kayo sabi niya, naniniwala lang kayo sa physical na bagay o kung kailan kung baka sa atin sa panahon yun, to see is to believe. Pag hindi mo nakita, hindi ka naman maniniwala, di ba? Kaya nakiusap siya. Sabi nung nung government official, bro, sabi niya, sige na, sabi niya, nakiusap ako na sumama ka na sa akin at pagalingin mo yung anak ko na mamamatay ka. Yun ang sabi nung government official. So, kaya sumagot ang ating Panginoon. So, ayon kay 1 chapter 4 verse 15. So, ang sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanya, umayo ka na, mabubuhay ang anak mo, naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at siya'y umalis. So, guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. Kahit pinipilit na ating Panginoon Jesus na samahan siya para gamutin yung kanyang anak, pinabayaan niya na yun. Naniwala na lang siya sa ating Panginoon nung sinabi niya na umayo ka na, umuwi ka na, yung anak mo magaling na. So, kaya yun ang ginawa niya, naniwala lang sa salita ng ating Panginoon Jesus. So, hindi na siya nangulit, guys. Hindi niya na sinama. So talagang pinanghawakan na lang niya yun. Kaya nung pauwi na yung government official na to, nakasalubong niya yung kanyang mga tauhan o siguro mga kasama niya dun sa bahay nila. Nakasalubong niya. Ang sabi nila, boss, sabi nila, yung anak niyo po magaling na. Mga kaninang alaudang ng hapon, sabi nila. So napaisip tuloy siya, naalala nung government official na yung sinabi ng ating Panginoon. The more na, yung time na sinabi niya na umayo ka na, gumaling ka na, yung time na rin na yun, gumaling na. Kaya yun ang nangyari dun sa government official. Naging answered prayer siya sa kanyang hiling. Kaya yun ang sinasabi ko. So naniniwala ka ba na kahit salita na ng Diyos, kahit hindi mo siya nakikita, ay effective at mangyayari talaga yung minimithi mo, di ba? So, yun ang kadalasang nangyayari. Kasi sa panahon natin ito, never naman natin makikita yung Panginoon at hindi yan nagpapakita. Hindi kagaya ng unang panahon, di ba? Nakikiusap sang direkta. Diba? Kagaya ni kay Moises, di ba? Nung umakyat siya dun sa bundok, nakipag-usap siya. At sa mga ibang propeta pa, nakikiusap direkta yung Panginoon, ang ating amang nasa langit. Pero this time, wala na makikipag-usap sa atin dahil binigay niya lahat ng salita niya, di ba? Yung mga tinuro ng ating Panginoon nandiyan. Kaya kung may matindi kang karamdaman, may mabigat ka na problema, pangahawakan mo lang yung salita ng Diyos.
Kagaya ng kinukwento natin na isang government official, pilit niyang sinasama, di ba? Pilit niyang sinasama para gamutin. Parang sa panahon ba, yung doktor, di ba? Papuntahin mo sa bahay para gamutin, parang ganun. Pero nung time na yon, at hanggang sa panahon natin ngayon, hindi nagbabago ang Diyos. Di ba? Na kaya niya lahat ng hiling mo, basta manampalataya ka lang at maniwala ka lang sa Kanya na gagaling o malulutas yung mabigat na problema. Yun lang kailangan natin gawin, guys. Hindi na natin kailangan na makita pa sa yakargin mo siya kasi hindi naman natin yung magagawa, di ba? Malayo na sa panahon noon tsaka panahon ngayon. Pero hindi nagbabago ang ating Diyos. Kaya yan po ang hiling natin sa ating Panginoon na sana ay laging paalalahanan na sa atin ng Diyos na kahit hindi natin siya nakikita, kahit wala dyan sa tabi natin, yung salita lang niyang panghawakan natin ay ating makakamtan ng ating hiling. So tayo pimanila. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalala nito na minsan Lord, gusto namin po is to believe para sa nakikita ng dalawang mata namin ang aming hinihiling nakagaling ano mang problema. Pero dahil sa kwentong ito, Lord, na iyong ginawa ng panahon na yon, kahit hindi ka sumama, Lord, salita mo lang panghawakan, ay tsaka ay gagalingan. Makakamtan namin ng mga dalangin sa iyo, lalo na kung sa amin may matibay kami pananampalataya. Sa kapatid namin nanonood ngayon sa aking vlog, may matindi kang mga karamdaman, financial o emotional o physical, di ba? O relasyon, sumabay ka sa simpleng dasal ko na tanging Diyos lang ang makakatulong sa atin. So, Lord, we bless niyo po kapatid namin. Lalong-lalo na Lord, yung nanonood niyo sa aking vlog na may mabigat na karamdaman, may cancer na Lord, bedridden na Lord, at marami pong mabibigat na karamdaman sa kanyang katawan. Kagaya ng ginawa niyo, Lord, sa isang official na nagtiwala lang sa'yo at naniwala lang, Lord, nagagaling ang kanyang anak. Ganun din po, Lord, ang gawin nyo sa mga kapatid namin nanonood ngayon na may malubhang karamdaman. Yakapin nyo, Lord. Iunat yung mapagpalang kamay. Pagalingin nyo, Lord, para sa kanya. Ganun din, Lord, sa mga financial po namin na lalong-lalo walang-wala, Lord. Yung mga ultimo pambili ng pagkain, ulam, pamasahe, at kung ano-ano pang gastos, Lord. I-bless nyo pong hanap buhay ng aming mga kapatid na to. Tulungan nyo pong may provide ang kanilang Panginoon. Ganon din po sa mga relasyong nasira na doon. Magkawatak-watak, magkaaway-away, magkahiwalay natin. Balik niyo po, Lord, ang magandang sama nila. Pagbigis-bigisin niyo po ang kanilang pamilya para sa ikabubuti ng kanilang buong pamilya. So, ang lahat na ito inilig namin sa matamis na pangalan ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Jesus. Thank you very much po.